Hey guys, good morning. Meron nga palang nagdala sa ating Toyota Avalon. Ayan. Toyota Aurion ata ito. Ayun. Meron daw siyang dollar sign. Tapos minsan daw nanginginig kapag nag-aarangkada. Pero hindi naman siya palyado. Ayan. Wala namang palya ang Toyota Aurion na ito. Ngayon, titingnan natin sa ating scanner. Toyota, kailangan nang i-update ang aking scanner. Toyota wala man siyang ibang error, yan lang. Bagal-bagal na, kailangan nang i-update niya. Automatic selection, read. Yan. Aurion. Ang model ba to? Ilagay natin ang 2015 or 2013. Pwede na yan. Pwede smart key. Yes. Toyota Aurion, Europe and other USB. Pwede smart key. Okay. Ano ba ang kanyang problema? Bagal naman ang ating scanner. Ayan. Auto scan. Sa makina mayroon siyang 3. Ayan. Yan guys, alamin na natin tong trouble code na tong P0020 pending. Naka-pending siya. Tapos current sa history. Ayan. Ito yung camshaft position or CMPA actuator circuit bank 2. Ayan. Alamin natin yan kung alin yan. Yan, parehas lang yan. Isang problema lang yan. Yung 3 na yan. Yan ang trouble code nyo guys. At yan ang kanyang check engine. Toyota Aurion. Dito na tayo sa labas guys. Nasaan ba yung bank 1? Ang bank 1 sa cylinder head, palaging nauuna yung intake. Ito, dahil ito yung nauuna, yung butas na yan, yan ang nauuna, yan ang number 1 na piston, yan yung bank 1. Tapos yung bank 2 dito. And guys, ang CMP na yon, ito, itong BBT solenoid na yan guys. Baka ito ang makita nyo dahil camshaft position sensor ang sinasabi, hindi. Tapos ito naman, sensor din ito para sa BBT. Ito yun guys, BBT solenoid. Yung CMP na yun. Bank 2 at saka bank 1. Mabuti na lang, dito tayo sa bank 2. Dahil kung sa bank 1, nakatago guys. Ayun. Ay, ito pala, ayun sa bank 1. Hindi pala siya nakatago. Ito yung bank 2. Ngayon dito tayo guys. Ang una natin gagawin guys, susukatin natin yan. Dito muna tayo sa mga connector. Gagamitan natin ng karayom. Ilagyan muna natin yan ng karayom. Pindutan muna natin dyan ang 2 karayom guys, para malaman natin kung gumagana ang ECU.
Ito na yan guys, ECU muna ang susubukan natin kung gumagana. Ayan. Dapat meron siyang lumabas na 2.7 volt. Ayan, negative. Pero dapat positive yan. Ayan, negative din. Dapat may isa dyan guys na nagpa-plus or nagbi-blink. Hindi ko alam kung alin dito sa dalawang ito. Basta kapag okay yan, kapag okay ang ECU, nagbi-blink ang isa niyan kapag umaandar. Ayan, parehas negative guys. Tingnan natin kung ilang voltahe. Meron siyang ilang voltahe. Wala siyang voltaheng lumabas guys. Parehas lang siya negative. Ayan, parehas siya negative guys. Ngayon tatanggalin natin ang connector. Ay, wala tayo pang ano. Ngayon tatanggalin natin guys ang mga connector. Dahil minsan kapag lost contact yan guys, nag-i-error ang ECU. Kapag nag-error naman ang ECU, parehas yan ganyan. Or pwedeng sira din talaga ang ECU. Pero malalaman natin yan mamaya. Ito yun. Ito na yun guys. Tingnan natin kung may voltahe ba siyang lalabas kapag tanggal. Kapag tanggal siya. Ilang voltahe? 1.27. Yan, 1.27. Balik na rin nga natin. Ibig sabihin grounded dito. Pero hindi dapat 2 point na yan eh. 2.7 siguro yun. 1.29. Ito talaga yung positive, yung pula. 1.29. Ngayon green, mahina. Ito malakas, ito mahina. Baka ano lang yan guys, baka lost contact lang yan dito sa puno. So, try muna nating linisan ito, tapos sisikipan natin, ikakabit natin ulit dyan. Ayan, pinatay muna natin guys ang makina at nalinisan na natin ito, yung connector nya. Ginamitan natin ng sandpaper, yung ano, mga maliit na butas. Ayan. Kasi babalik na natin guys, susubukan natin. Dahil minsan guys, kapag lumuag yan, or habang nananakbo, or habang nagbabibrate siya, minsan naglo-lose contact siya guys, nag-i-error ang ECU. Minsan naman, sira na talaga ang ECU. At kung hindi naman, grounded ang BBT solenoid. Yan, yung BBT solenoid na yan guys. Ngayon, subukan nating paandarin. Paandarin na natin guys. Hindi nga pala tayo nagtatanggal battery kapag nagtatanggal tayo ng mga sensor, kasi dinidelete lang na naman natin yung sa scanner eh. Parehas lang yan. Subukan nating paandarin. Nasaan yung sus? Ito.
Ibig sabihin gumana. Nawala na yung check engine guys. Ayan na. Malinis na siya. Ayan, yung sa fuel na lang. Ngayon tingnan natin ang function kung ayos. Tingnan natin ang trouble code. Ay, wala nang trouble code guys. Nag-auto delete siya. Tingnan natin yung function niya guys, at saka yung voltahe. Ayan. Kabit natin ito ulit. Ito. Tingnan natin kung may mag-blink na siya. Ayos na yan. May nag-blink dyan na isa guys na positive negative or nag-speeding positive negative ang ilaw sa isang linya, ibig sabihin gumagana ang ECU. Wala. Hindi yata nakakonect na. Ngayon titingnan natin yung function nya. Dito tayo magbabase dahil may isa dyan na wire na dalawa ang ilaw, pula at saka green. Yan, negative lang siya. At itong isa, ayan guys, yan ang sinasabi ko. Kapag gumagana, ayan, may pula at green, magkasamang umiilaw yan sa ganitong digital display. Ayan, yan ang tama niyan guys, yan ang tunay. Kapag ganyan na ang isa sa tinotrouble yung ganitong BBT solenoid na hindi gumagana, ayan na, kita natin ulit. Ayan, ito, ayan, pula at green, positive negative, nagpapalitan siya guys. Ayan, ngayon titingnan natin kung ilang voltahe, kung nasa 2 plus na ba siya. Hindi na siya kagaya nung 1 volt lang. Bah, wala. Bah, walang voltahe. Pero hindi nakadikit yung ating, wala kasing hawak ng camera guys, kaya medyo mahirap-hirap. Ayan guys, 2.72 volts. Meron siyang 2.72 volts. Ibig sabihin gumagana na yan. Nag-lost contact nga lang talaga yung connector. Ibig sabihin itong pulang ito ang negative, ito yung positive, kasi naka-negative siya. May naglo-lost contact din ang ating pistir. Ayan, balik rin natin. Kapag nawala yung negative, contact din talaga ang ating pistir guys. Ayan, 2.71 volt. Yan guys yung tamang voltahe nya sa mga ganitong BBT solenoid error or ganitong mga trouble guys. Ayan, pwede na natin siyang tanggalin at pwede na natin i-reset ang ECU at hindi na babalik ang check engine na yan dahil dalawa na ang umiilaw sa isang wire. Ayan, sa positive wire dalawa na ang umiilaw, positive at green at negative. Ayan, kapag ganyan yan guys, ibig sabihin okay ang inyong ECU at okay rin ang solenoid.
Naglulus contact lang yan minsan. Minsan kasi napuputol or kinagat ng daga. At mga ganito, marumi ang loob. Or nabasa ng tubig. Yan ang mga nangyayari sa ganyan guys. Naglulus contact. At kagaya nito, wala na siyang lock. Lalagyan natin yan dyan ng didikitan na lang natin ng silicone para hindi siya umangat. Yan ang mga nangyayaring nagkakaroon ng check engine. Yan, nandito na tayo sa loob. Tingnan natin kung malakas na ang revolution. Yan, kumakat off na siya guys. Kumakat off. Ayan guys. Okay na. Wala na rin check engine yan. Okay, trouble codes are not detected. Yan guys, ngayon hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat guys sa panonood. Bye bye.